Bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa. Tama. Para ipakita na tayo ay mahusay din. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si BP Sara sa 2020. O eto mga kadonatics, dahil wala na si Senator Marcoleta sa House of Representatives, ngayon yung anak na naman niya ang pumalit sa kanya. At ang ganda ng mga sinabi niya dito mga kadonatics, kasi may small debate sila about sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Kasi gusto talaga nilang buhayin na naman mga kadonatics. Mga utak talangka talaga. Wala nang nagawa mga kadonatics. Yung utak talaga nila, Duterte na lang talaga. Gusto nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Dahil desisyon na yung Senado at ang Supreme Court mga kadonatics. Sila ngayon, iyak ng iyak, ayaw tumigil mga kadonatics. Mga bungok talaga itong mga congressman natin mga kadonatics. Can you imagine? Ang ginawa na lang nila ngayon, since who knows when, Duterte patalsikin. Yan na lang yung nasa isip nila ngayon. Ngayon may debate sila mga kadonatics at eto, sinupalpal sila sa deliberation ni Representative Marcoleta. I'm not sure kung attorney siya, pero magaling din mga kadonatics. Eto, panoorin natin. Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our Minority Leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished Minority Leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the Minority Leader responds. That's actually good mga kadonatics kasi ayaw mo tanggapin ng House of Representatives na mali sila. Sinabi na nga ng Supreme Court, kataas-taasang korte mga kadonatics, na mali yung ways nyo sa pag-file ng impeachment article. Pero ewan ko mga kadonatics, mukhang hindi nakakaintindi itong mga congressmen. Ay nako. Kung dapat alisin na lang yung Supreme Court kasi for what reason andyan yung Supreme Court kung ayaw nyo namang makinig, di ba? Ang Supreme Court talaga mga kadonatics, siya yung taga-interpreta sa batas kung may hindi pag-uunawaan. Tapos yung final decision nila, yun yung susundin. Pero yung House of Representatives, ayaw talagang makinig. Ayaw sundin yung Supreme Court. Ano ba ang meron kay Inday Sara Duterte? Na parang the biggest enemy nila si Inday. Since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberation or heated deliberations in the future so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Speaker. So I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed.
Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privileged speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? Tama. And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable So tama mga kadonatics, ha? Kung may respeto kayo sa presidente, ha? Kasi yan naman talaga yung Panginoon nyo, yung nasa House of Representatives, bakit nyo hindi sinusunod si BBM? Di ba? Yung chain of command mga kadonatics, kung bakit nagkaganyan yung House of Representatives ngayon, dahil commanded niyan sa taas. Di ba? Bakit may impeachment case ni Sara Duterte? May commanded niyan sa taas. Saka bakit nasa ICC si Tatay Digong? Galing din yan sa taas. So, kung nagsalita na sa taas mga kadonatics na wag nyo nang ituloy, ba't ngayon hindi nyo sinusunod? It means wala kayong respeto sa presidente nyo. Di ba? Walang respeto. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. Nako. And Naku naman, may ganung pagbanta pala mga kadonatics sa mga opposition ko no, yung mga Duterte Black. despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanya... Nakita ko si Dilimao. Ay, nako, nasira yung araw mga kadonatics. Andun si Dilimao. Balik natin. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam... Ay, nako naman. He's not deserving there mga kadonatics. At huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. Tama. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, Grabe ka, sarcastic. kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Grabe. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool. May Quadcom na pala mga kadonatics. I mean, 2.0. That is another stress para sa atin mga kadonatics. Kasi kahit ano lang gusto nilang investigahan dyan mga kadonatics, patungkol sa mga Duterte. Halos lahat sa mga Duterte lang yung inimbestigahan nila dyan mga kadonatics. At magpapatawag na naman, tapos ganito na naman, pagkatapos niyan, impeachment na naman. Ay, nako.
At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa Tama. para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Tama. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2020. Maraming salamat po. Madam Speaker, there being no other Madam member Speaker. who wish Tama talaga mga kadonatics, di ba? Magbalat kayo ng buto. Nalunin nyo si Inday Sara Duterte instead na pilit nyong pabagsakin, pilit nyong ipa-impeach. Kasi hindi mangyayari yan. Hindi yan papayagan ng Panginoon. Kahit pa anong strategy na gagawin nyo, for sure mga kadonatics, our prayers are stronger than their prayers. At maganda ding magsalita itong okay din magsalita itong si Marcoleta Jr. mga kadonatics. I'm not saying he is really a junior, pero makikita mo talagang resemblance nila ni Senator Marcoleta. Kalma lang. Very calm magsalita mga kadonatics, but with points. Di ba? Sabi nga dito, why continue on defiance? Bakit? Nagsalita ng Senado, nagsalita ng Supreme Court, nagsalita ng Presidente na huwag talagang i-impeach. Pero yung House of Representatives, why keep on defiance? Di ba? Ay nako, kung sa pamilya mga kadonatics may black sheep, may suwail, ito yung House of Representatives dito mga kadonatics, ang suwail. just to interpolate, I move Still my time, Mr. Speaker. The Honorable Nonoy Libanan may proceed with his privileged speech. Mr. Speaker, gusto kong magpasalamat sa manifestation, bagamat mahabang manifestation ni Congressman Marcolita. Pero yung sinabi po niya na may defiance ang House, parang narinig ko na may defiance ang House sa Supreme Court ruling. I beg to disagree, Honorable Marcoleta, with that statement. Wala pong defiance ang House of Representatives. May motion for reconsideration po tayo. Sila. At kung sakali, I don't think ang House ay hindi susunod kung final and executory na ang ruling ng Supreme Court. Pero may oras pa tayo. At ito, ang chamber na ito ay ang precise venue to air our grievances. We represent all the people here. Nice. Especially we in the minority. Ito yung mga bagay na dapat ilabas po natin dito. Because this is our constitutional duty. Mambabatas kayo at yung body na yan, hindi yan political body, political opposition. That is legislative mga kadonatics. Ang daming issue sa Pilipinas. Bakit nakatutok sila sa impeachment case ni Sara Duterte? Like everyday na lang mga kadonatics, maririnig mo sa kanila itong impeachment case. While ang daming nangyayari sa Pilipinas na mas importante pa. Obligasyon natin proteksyonan ang ating duties and obligations as a House. Obligasyon po natin palakasin ang House of Representatives dahil ito po isa sa matibay na pagbalansin ng power. Matibay talaga yung tiyan mo at saka mukha mo. Tingnan mo.
kung sobrang tapang ang Supreme Court, sobrang tapang ang Executive at mahina ang House, palagay niyo po ba tatayo ang ating bansa? Hindi mahina. Ang lakas ng House, mga kadonatics, ayaw ngang makinig. Ito, malakas kumain itong si Tabang to. Kaya lahat po tayo, obligasyon, patibayin ang kanya-kanyang mga sinumpang tungkulin. May duties and obligations po tayo. At kahit po masakit, kahit mahirap, kailangan natin Ngayon ko lang napansin, andyan pala si Dilimaw sa gilid na naman. Ay, nako. ipaglaban ang ating konstitusyon. Yan po ang napakahalaga sa lahat. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat po sa aking mga kasamahan po. And if I may move, Madam Speaker, I would like to erase from the record the statement of the Honorable Marcoleta that defiance of the House of Representatives. Hindi po tayo defy. So move, Madam Speaker. There is a motion to delete from the record. Umisa ng kamay si Dilimaw, mga kadonatics. Ano kayang gusto niyang iparating na naman? Records the statement, the House is in defiance. Do I hear that right, Minority Leader? Ayaw nilang tanggapin, mga kadonatics, na suwail talaga sila. Nagsalita na ang tatlong mga kadonatics, Presidente, Senado, Supreme Court, pero ayaw makinig eh. Tapos sabihin mo na non-defiance? What the heck? Any attribution to the statement of the Honorable Marcoleta stating that the House is in defiance of the Supreme Court ruling is hereby deleted. Dinilit talaga. Majority Leader. Mr. Speaker, I am amenable to substitute the word defiance if the body will so allow. With the permission of the Majority Leader, Madam Speaker, it was my time. It was only availing of my time. Goodbye ka na. Ay, naku, itong tamba na to. Tamba, mga kadonatics, junior to. Kasi tingnan mo naman yung katawan niya. Nag-goodbye na siya. Tapos na yung interpellation niya. Tapos, eto, mga kadonatics, time niya pa rin daw. Ayaw talagang pasalitain itong si Marcoleta. Yes. The honorable gentleman has not been recognized and have not taken my seat. Madam Speaker. For the record, Nagpasalamat ka na, mga bungok talaga itong congressman na to. Ay, nako, bakit nyo binoto? Sino yan? we are in the privilege hour. Tapos The ka Honorable na. Nonoy Libanan has his time. He delivered his privileged speech entitled Senate Action to Archive the Impeachment Case of Vice President Sara Duterte, and the Honorable Marcoleta signified his intention to interpellate and then later on make a manifestation. There has been a motion from the Honorable Minority Leader that statements attributing to words such as defiance be deleted from the records. The Speaker has taken action on that. May we now recognize the Majority Leader. Ay, nako. Madam Speaker, Hindi talaga pinagsalita si Marcoleta, mga kadonatics. Grabe. Akala ko ba time niya? Bakit hindi na siya nagsasalita ngayon? And for sure, mga kadonatics, sa 20th Congress, impeachment case lang yung tatalakayin nila most of the time. Mga walang kwenta, mga bayaran. Ay, nako. Ay, comment down below, mga kadonatics ko, na sa tingin nyo kung galit na din ba kayo. Kasi galit na din ako. Thank you so much, mga kadonatics. And don't forget to subscribe to our channel. And please leave a like and comment down below. God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.